Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong gagawin na box pan. Ang brand nito ay Kiwa. At ang problema nito ay ayaw gumana. Yan, papakita natin. Saksak natin yung power cord. Yan, saksak natin yung power cord. Tapos ikutin lang natin ito. Yan, wala. Yan, hindi gumagana yung pan. Pero kung i-move mo itong switch na ito ay gagana itong kanyang grills. Ayan di ba? Gumagana at naka-on naman 'yan. Dapat gagana din yung pinaka pan dapat niyan. Kaso ayaw gumana. So pag ganito mga kabutingting ay dalawa ang motor nito. Motor para sa grills, yung tinatawag nilang synchronous at saka motor doon sa pinaka pan. So yan, bali ito ay ating buksan. Yan, bago natin tanggalin yung tornilyo ay magpapainit muna tayo ng hinang. Baka mayroon tayong hihinangin. So yan, umpisa na natin sa pagtanggal ng tornilyo. At para yatang may bumukas na nito, ya. Tinignan mo na ito? Ada ka nang inikinlo ba ang luan? Kulang-kulang na yung tornilyo eh. Ako na. Kulang na. Siguro mauli. Ayan Dito wala na rin. Nanggi kuha na ng inikinlo ba bad. Walang problema kung yan. At kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede ay palike na rin at pakishare sa video ito kung ito'y magugustuhan mo. Yan to mga kabutingting ay hindi pa ako gumamit ng tester nito. Try nating gumawa ng box pan na hindi gumagamit ng tester or kaya electric pan. Madali lang naman, sa totoo lang ang electric pan. Hindi na natin kailangang i-tester or i-check yung kanyang power cord dahil kung nakita nyo kanina gumagana yung kanyang grills. At napakalambot napakalambot. Yan, gamit tayo nito ng pliers. Tanggalin lang natin itong LC. Yan. Maganit na ng konti dahil wala na yung kanyang LC. So ito ay ating tanggalin yung 4 na tornilyo. Ano yung gingon kanina? Matumba. Mag-loose connection yan siya. Usali soro ini kasi ron. Panambar siya eh. Gara-gara kayo di naman mo soro ini. Yung soro dire. Isa hay. Panahon na araw ko. Testing ba? Pwede ini ba di pudi ba ni. Pasin lagi na ipida gapon. Naman ka nang bago si Hegi. Agad. Kaya natin ng panahon gamay buwan motor na madi pag motor alay mo taga na ta diyan. Mamaya na natin lilinisan yan. Dito muna tayo sa motor. So bababa ko lang yung aking tripod. Ayan, lapit lang natin ito. Tapos babaklasin natin ito dahil natitiyak ko na wala itong power. Kuha na siguro kitang round bossing siguro. Hindi. Limit na siguro kitang kuhan ba? Yan, tanggalin lang natin. Ayan. Ito, may fuse din ito mga kabutingting. At pasintabi sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Itong mga ganitong box pan mga kabutingting ay malamig ito. Mahina lang pero malamig ang buga ng hangin. Ayan. So ito ay hanapin lang natin yung fuse nya. Ito ang pinakamanipis na hibla talaga. Yan. Ito yung pinaka fuse nya. Yan. So kailangan natin itong putulin yan yung tali. Magpuputol ako pero ito lang ang puputulin ko. Yan, tsaka ito. At tsaka ito. Ito ay tanso ito. Pag mga ganitong brand.
kiwa. Ayan. Putol na yung tali. Tapos dandahanin lang natin ito. Kailangan ay wala tayong mapapatid nito dahil pag mayroon tayong napapatid na hibla nito, naku na, napakahirap na dahil ito ay napakanipis ang hibla. Parang gabuhok na lang ang hibla nito mga kabutingting. O baka ano lang, basta parang mabuhok, parang gabuhok lang ang kapal ang hibla nito na ginagamit. Kaya kailangan mong magdahan-dahan. Ayan. Sana wala akong napatid dahil kung mayroong napatid kahit ito'y aking irerekta, hindi na to aandar. So babasagin ko lang itong fuse na ito. Yan ito. Ayan, babasagin ko lang yan. Tapos merong terminal yan. Kailangan lang natin basagin pa. Ayan. Aw na daot. Okay na yung taon. Aw Awan naman dar pa agi dang kire. aga mo ang ingong anak kay. Dugay ra pud. Lagi kalit mo si dang na mo kuan. Kana ra mo gamit sa sofa. Ayan. Ayaw mabasag ha, matigas. Ayan. Matigas talaga. Lumalaban pa. Ayan. Tapos pagsasama lang natin ito or pag ipupulupot. Ito hindi mo to pwedeng iba-bypass dahil wala kang pag-bypassan ito. Kailangan mo talaga tanggalin yung fuse or ipupulupot. Ayan, tapos yan ay ating hihinangin. Kuha lang tayo ng soldering lead. Ayan, itong aking gagamitin na soldering lead kung nababasa nyo ay yan, Ichiban. Dahil wala silang Rubicon at first time ko nakagagamit nitong soldering lead na Ichiban. So ito ay ating dahil lang ha. Mahirap ah. Ayan. Hinangin lang natin ito. Yan. Kabuwang. Tumba pa. Ayan. Tapos ito, babalutin natin ito ng spaghetti. Parang makapal ah. Ayan. Maganda rin ang lusaw ng Ichiban mga kabutingting. Dahil maganda rin klaseng ano yan. Lang ha. Para yatang mayroon na ring biyak na dito. Ayan o, biyak na. Kukuha lang tayo ng spaghetti. Lalagyan natin ito at saka itong ating hininang. So yan. Lagyan lang natin ito ng balot. Dahil nabasag. Pag hindi natin babalutan yan, hindi na ito tatagal. Masusunog. Hirap ah. Ay mapasok ah. Dali ha. Ayun. Ayan. Tapos ito ay ating itatali. Cable tie na lang siguro ang itatali ko nito. Dahil pag nagay mas maganda rin kung hindi cable tie. Yan ito, lagyan din natin ng spaghetti ito. Ayan. Tapos gaganyan lang natin yan. Ayan. Tapos lagyan natin ng tali na lang siguro. Mas matibay ito kaysa cable tie. Talian lang natin. Matrabaho pag ganitong tali. Pero matibay ito kaysa sa cable tie. Ang cable tie kasi sa katagalan ay lumulutong. Pag lumulutong, napuputol na lang yun. Yan. Putulin lang natin. Tapos talian pa natin ng isang bisis. Ayan na. Okay naman yung bushing niya. Medyo kinalawang lang pero
wala siyang groove na kahit wala. So lalangisan lang natin ito. Yan. Tapos ganun din tong isa, langisan din natin. Ayan. Tapos balik lang natin. Ayan. Langisan lang natin tong shafting na ito. Ayan. Tapos symbol natin. Ayan. Lambot. Tornilyuhan muna natin ito bago natin i-tester. Kasi pag i-tester natin ito na nakahiga yon, ito nakahiga yan, ay wala tayong matitester dahil mayroon itong ano, ito, ayan kung kita, ayan, ayan. Pag nakahiga yan ay wala yang kontak. Kaya kailangan mo ito titesterin na nakatayo. Tatayo lang natin. Ayan, sandalan lang natin. So kukuha lang ako ng tester. So ito na yung ating tester. On lang natin ito. Select lang natin ito sa OL. Kaso hindi kita yung aking tester. Patay lang ha. Patayin muna natin ito kasi pag tapos ito papatayin natin. Itong ano ay naka-stop dapat yan para wala tayong marireading. Kasi kung i-move natin ito, mayroon tayong marireading yung kanyang synchronous. So kaya ito ay ating papatayin. I-on lang natin sa number 1. Tingnan natin kung mayroon na ba tayong marireading. Kaso hindi kita yung aking tester Yan. Kitang kita sa mata. Nice. Kunin lang natin yung power cord. Dapat mayroon na tayong marireading dahil naka-on yun sa number 1. Ayan, mayroon na. Lagay ko lang dito sa number 2. Ayan, mayroon. Pababa. Number 3. Yan, bumaba. So, ibig sabihin ay good na ito. So, ganun lang ang pag-repair nitong box pan. Yun nga lang ay kailangan pagka ganito ay iba yung pag-iingat lang dahil ito talaga kung mabigat ang kamay mo nito sa halip na ma-repair ay hindi mo ito ma-repair. So tornilyo lang natin yung motor dahil isang tornilyo pa lang yung nilagay ko. Kung sa baga tinesting lang natin. Maulan dito sa amin ngayon mga kabutingting. Actually kanina pa ako naghanap ng customer. Ang nagawa ko una washing machine na ano lang, hindi makapundo ng tubig, hindi ko na binidyo. Pangalawa, dryer, pero yung power cord lang, pag gagalawin mo siya, aandar. Kaya hindi ko na rin binidyo. Kaya ito na yung aking nabidyo. Ayan. Tapos pupukin lang natin para ma-align yung kanyang kanyang shafting at napakalambot. Ayan langisan pa natin. Ayan. Tapos gaganyanin natin para yung kanyang langis ay pumasok doon sa busing. Tapos balik na natin. Tapos lagay lang natin tong wire dito. Ayan. Tapos tornilyo na natin yung pinakamotor nya. Ito branded ito pag mga ganitong box pan Kiowa. Hindi ito aluminum ang kanyang rewind. Kaya nare-repair ito. Pero kung aluminum lang ito, ay hindi ko na ito re-repairin. Dahil pag aluminum, napakasela na noon, napakaliit ng hibla. Bukod sa napakaliit ng hibla, or manipis, ay madaling maputol. Dahil aluminum yung kanyang ginagamit na rewind. Ito kasi tanso, kaya ginawa ko, or ni-repair ko. So yan, bali ito yating lilinisan lang, or pagpagan. Wala na yung aking brush, busalsal na. Hanap na naman ang kapalit ito. Ito namang brush ko hindi naman ito brand new. Ano lang to? Pulot-pulot. Ayan. Tapos ayusin lang natin itong wire. Lagyan natin ng cable tie. Para hindi siya tignan. Ayusin lang natin. So yan na. So ito yung sinabi ko kanina, pag ito ay nakahiga ay wala kang matitester dahil ito ay hindi ko alam kung anong tawag nito. Pag itatayo mo siya ay sakayan siya magkukontak, pero pag nakahiga ay maglulos kontak yan. Meron yan siya dito sa loob na bilog siya.
Kaya pag nakaganito ay wala siyang loose contact siya. Pag nakatayo lang siya, mayroon siyang contact. So, okay, linis mo na to kuya? Okay na. So, balik na natin yung LC. Tapos, bago natin ito tatakpan ng tuluyan, ay titesting muna natin. Baka mabagal. Okay na yan. Yan, try natin. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Yung dryer nyo kuya, okay pa? Yung ginawa ko dati? Okay pa. Okay pa? Yan. So, i-on lang natin or select natin ito sa number 1, yung pinaka-switch niya. Kaso hindi pala kita. Ayan. Ayan, gumagana na. Malakas pa ito mga kabuting-ting. Dahil number 1 pa lang. Number 2. Number 3. Ayan, okay na. Move lang natin yung grills. Ayan. Okay na sa all right. Ayan, balik na natin yung mga tornilyo. Check lang natin yung motor kung wala bang motor. Check lang natin yung wire kung wala bang maiipit bago natin takpan. Ayan. Okay na yan. So, balik na natin yung tornilyo. Kaso di pala kita. Doon pa talaga ting. Ayan. Kung matumba mo, i-touch to yun. Safety niya matumba, mag-lose. Dinuwa siya kung mag-loose. Mag-lose contact siya. Safety ito. Ay, ito nga. Ang imuhang findings ganina, dili mao. Ano sa daw? Lahi. Fuse? Ang motor may problema. Adire sa motor, fuse. Fuse lang ito? Fuse na. Di po ka basta-basta ini Open. pag-open kay og bugat imong kamot ini mga putol man ang ijahang Open ko na kanang hinlo ra. kuan na din, nigpiskado ijahang hibla sa kuan. Ang wire. Oo, ijang rewind. Gamayng sayop nimo kuan. Putol. Yan, dito mga kabuting-ting ay pasilip ko lang sa inyo yung ginawa ko pang isang twin tab na washing machine na ang brand ay Camel at ang problema ay washing machine. So ito yung washing machine na sinasabi ko mga kabuting-ting. Pagkatapos ko kasi doon sa box pan ay naghanap pa ako at ito yon. At kung nakikita nyo ay hindi gumagana. Yan. Pero yung dryer nito ay okay naman. Kita nyo naman ay umaalog-alog at nag-thumbs up pa si intake. So tinanggal ko yung power cord at sunod ay tinanggal ko yung pinakatakip dyan. Yan, kung nakikita nyo. Yan ay naka-tornilyo pa. At tatanggalin ko yung tornilyo. Ang akala ko nito mga kabuting-ting ay kapasitor lang ang problema. At hindi ko na to binidyo ng buong buo talaga. Ito ay pasilip lang sa ginawa ko pa. Pagkatapos kasi nung box pan ay naghanap pa ako ulit. At ito nga yung aking nahanap. So kung nakikita nyo ay yung kanyang kapasitor ay ayan o, wasak na yung pinaka-puwit nyan. So ito ay pinutol ko lang yung dalawang wire dyan. At mayroon kasi silang kapasitor na nabili sa junk shop. Dahil may tumingin na rin kasi nitong kanilang washing machine at ang sabi ay baka kapasitor lang daw. So nung binuksan ko nga ay kapasitor nga, wasak na wasak. So ito yung sinasabi kong kapasitor na nabili nila sa junk shop. Ito ay 10 UF lang. At sunod lang na ginawa ko dyan ay kumuha ako ng tester para matester yung kapasitor kung good ba itong kapasitor na nabili nila sa junk shop. At nakaset yung aking tester sa capacitance. So ito ay ating ititester lang. At mayroon naman ako dyang nare-reading na 10 UF mahigit. So ibig sabihin ito ay good itong kapasitor na ito mga kabuting-ting. Dahil kita nyo naman ay nag-thumbs up si inteng. At yung klaseng ganyang kapasitor mga kabuting-ting, ayan ay mga sinaunang kapasitor or mga old model. At yan ay matibay. So ang sunod lang na ginawa ko dyan ay yan. Bali kiniskis ko yung kanyang dalawang terminal para mapaghinangan at para dumikit kaagad yung
pinaka ano niya, soldering lead diyan sa terminal. Ako kasi mga kabutingting, pagka mahaba pa yung oras ay naghahanap pa ako ng customer at buti nakahanap pa. At sunod lang ng ginawa ko dyan ay ito, nilagyan ko na ng soldering lead yung pinaka terminal ng pagkabitan sa dalawang wire, yung dalawang terminal. At sunod ay nilagyan ko din ng soldering lead yung wire na ikakabit ko doon sa terminal ng kapasitor. At yan ay kahit magkabaliktaran ay walang problema yan mga kabutingting. At sunod ay ihihinang ko lang yung dalawang wire dyan sa terminal. Sabi ko nga, kahit magkabaliktaran yan ay walang problema yan mga kabutingting. At sunod ay kumuha ko ng extension ko, yan. At isasaksak ko yung power cord. At pipihitin ko lang yung wash timer. At kung makikita nyo ay hindi pa rin gumagana, pero umuugong yan mga kabutingting. Yun nga lang, pagka sa reverse ay uugong, pero sa pagbalik ay ayaw nang umugong. So mayroon na akong findings pag mga ganyan, dahil hindi lang naman ako isang beses nakaka-encounter sa mga ganyan. So motor ang problema niyan mga kabutingting. At ang akala ko ay ito lang, kapasitor ang problema, yung pala ay motor din. So sunod ay tinanggal ko yung pinakamotor, pero hindi ko na binidyo dahil hahaba lang. So ito na yung pinakamotor niya mga kabutingting. At bago ko yan halungkatin ay ipapakita ko lang muna sa inyo na itong isang linya lang ang gumagana, yung isang linya ay ayaw. At sisit pa lang pala natin yung ating tester sa OL. Yan, ang common yan ay kulay puti. So ito ay gumagana kung nakikita nyo. Pero itong dilaw ay wala tayong nare-reading. Ayan o, ito lang ang mayroon. Dito sa dilaw ay wala talaga. So ang sunod lang na ginawa ko dyan ay pinagpuputol-putol ko yung mga tali. At ito yung aking nakikita mga kabutingting. Yan o, napakaraming nag-uumido. Ayan ay isa lang ang putol, pero may dalawa dyan na nababalatan na. Or kung sa baga nag-uumpisa na sa pag-uumido, kaya tinuluyan ko. At pasensya na kung hindi ko na masyadong ipinakita sa inyo, dahil yung dalawang huli kong video ay ganito rin ang problema, kaya hindi ko na siya masyadong ipinakita. Kung nakikita nyo ay tinutbrasan ko lang yan mga kabutingting. Ayan ang aking pamamaraan para madali kong makita yung mga napuputol na hibla. At isa lang yung nakikita ko dyan, pero may dalawa dyan na nababalatan na. Kung sa baga pumuti na, kaya tinuluyan ko. Pero hindi ko na ipinakita dyan yung pagdugtong-dugtong, dahil yung dalawang huli kong video ay ganyan din ang problema, nagkapatid-patid. So ito na yung sinabi ko sa inyo mga kabutingting, na tatlong patid, kaya siya nagiging tatlo din yung wire. At yung ginagamit ko na wire dyan ay electric pan lang. At kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, meron akong mga upload yan kung paano ko yan idudugtong. At sunod ay itinali ko, at pagkatapos ko itinali ay ito na, ititester ko. Baka ako ay may naputol habang ito ay aking itinatali. At ayan yung aking pamamaraan, titester ko muna bago ko siya i-assemble. At kung nakikita nyo naman ay lahat ng wire na connection niya ay mayroon na siyang reading. So ito na yun mga kabutingting, na assemble ko na. At sunod ay dito ay ititesting ko itong motor kung okay na. Diyan ay yung kapasitor nila ang ginagamit ko. Yan, at kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan ay kunting pag-iingat lang, or iba yung pag-iingat, dahil medyo delikado itong ginagawa ko. Yung isisiksik lang yung wire dyan sa pinaka butas ng extension. So ayan, kung nakikita nyo ay napakaganda ng ikot. At wala yang ugong, or wala kayong maririnig na ganito. At pagkatapos dyan ay yan, assemble ko na. At ilalagay ko na yung motor dito. At yun nga lang ay hindi ko na ipinakita yung pagtornilyo dyan, at ganun din yung pag-assemble, at ganun din yung pag-wirings. So dito ay testing na natin ulit mga kabutingting. At ayun nga pala yung may-ari, yun, kumakaway-kaway. So dito ay testing na natin. Yan, ikutin lang natin yung wash timer, at
Kung nakikita nyo ay umiikot na at aantayin lang natin yan na mag-reverse. Ayun, nagre-reverse na. At testing lang natin yung spin dryer. Yan, kung nakikita nyo or naririnig nyo ay okay naman. At dito ay papakita ko, yun nga lang ay humihinto kagad pag bubuksan mo. Pero naman ito ay walang problema itong spin dryer mga kabutingting. Pero pinilit ko talaga na ipinakita dyan. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana or umiikot. Ayan, oh. So, yan. So, ito ay okay na ito mga kabutingting. At yan, nag-thumbs up na rin yung may-ari. So, balik na tayo dito sa ating ginagawa na box pan. Kung sa baga, pasilip lang yon mga kabutingting. Ayan. Lagay natin dito. Yan, nakasaksak naman yung power cord. Try natin ulit. Yan, number 1. Yan, kung halimbawa mga kabutingting, ayan ay natumba, hindi na yan gagana. Kahit naka-on pa yan. Ayan, oh, pahinto na yan. Oh, di ba? Oh, saka lang yan siya gagana kung itatayo mo ulit. Ayan, oh. Ayan ay number 1 pa lang. Move natin. Lagay natin sa number 2. Number 3. So, okay na ito mga kabutingting. Okay na to, sir. Oo. Yan, dito nga pala yung may-ari. Yan, kaway-kaway sa boss. Yan. Suki ko ito mga kabutingting. Play support. Yan, play support daw mga kabutingting. So, yan. Dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon kang natutunan, baka pwedeng pa-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.